Kakalipat lang ng bagong kasal na mag-asawang Tom at Jill sa isang bagong tahanan na niregalo sa kanila ng nanay ni Tom. Nag-uusap at kumakain silang dalawa nang biglang may narinig silang kalabog mula sa basement. Pumunta sila sa basement at lubos na nataranta nang biglang may aso out of nowhere. Gayunpaman ay masaya pa rin sila na mayroon na silang aso na pinangalanan ni Jill na Anagi. Nirenovate nila ang kanilang bagong tahanan sa tulong ng kaibigan ni Tom na si Jason. Sa gabi ay nagkaroon sila ng maliit na housewarming party kasama si Jason at ang kanyang kasintahan. Habang sila ay nag-uusap ang kanilang pagkabata, ay binanggit ni Tom ang mga iginuhit ni Jill tungkol sa kanya at isang gawa-gawang karakter na pinangalanan niyang si Pretzel Jack na inspirasyon ng isang contortionist. Kinabukasan, naglalakad si Jill sa tindahan nang makita niya si Tom na may kausap na babae. Nang makauwi sila, tinanong niya si Tom kung sino ang babae. Sinagot ni Tom na ang babae ay si Sarah at minsan itong nagpaayos ng kanilang master bedroom. Naghihinala pa rin si Jill kaya na tinanong niya kung si Tom ay sumiping sa babae. At si Tom ay naging defensive na nagsasabi kay Jill na hindi niya ito maloloko tulad ng ginawa ng ama ni Jill sa kanyang ina. Nagkasundo silang dalawa ng gabing iyon at habang natutulog sila, binangungot si Jill. Kinabukasan, nakakita sina Tom at Jill ng isang kulay asul na pinto sa basement at sila ay nataranta dahil wala ang pinto na ito dati. Tinawagan ni Tom si Jason, sinubukan nilang buksan ang pinto, ngunit hindi nila mabuksan at wala nang ibang paraan gumamit si Jason ng shotgun para masira ang doorknob at binuksan nilang tatlo ang pinto. Nakita nila ang isa pang pinto sa kabilang dulo ng hallway. May isang marka ng kamay at tulad ng unang pinto, nakalock din ito. Ilang araw nilang sinubukan ang lahat para buksan ang pinto, ngunit nanatiling nakalock. Isang araw, binisita ni Jill ang therapist na matagal na niyang pinupuntahan. Sinabi niya na nararamdaman niya na hindi siya ligtas dahil sa pintuan sa kanilang bahay at hindi niya mapagkakatiwalaan si Tom na halatang may itinatago sa kanya. Noong gabing iyon, nahuli ni Jill si Tom na bumisita sa ibang babae at bumalik siya sa bahay upang bumaba sa basement. Inilagay niya ang kanyang palm sa bakas ng kamay sa pinto. Nagbukas ito. Pumasok siya nang biglang namatay ang kanyang flashlight, kaya hindi niya nakita na may dumaan sa kanyang harapan nang tuluyan niyang mabuksan muli ang flashlight. May nakita siyang isang lalaki na nakatayo sa sulok ng kwarto. Biglang tumakbo ang lalaki, patungo sa kanya at palabas ng pinto. Tinawagan niya ang pulis at sinabing break-in daw ito, pero sinabi ni Jill sa kanila na nasa loob na ng bahay ang intruder. Tinanong ni Tom ang mga pulis kung maaari silang magstay at bantayan ang bahay mula sa labas ngayong gabi. Kinabukasan, tinawagan ni Jill si Sarah na nagsabi sa kanya na sabihin kay Tom na layuan siya o magsasampa siya ng restraining order laban sa kanya. Naghihinalang binisita ni Jill si Jason para tanungin siya kung may alam ba siya tungkol kay Tom at Sarah, ngunit sinabi lang ni Jason sa kanya na wala sila relasyon. Noong nagpumilit si Jill na tanungin ang tungkol sa relasyon ni Tom at Sarah, sinimulan siya ni Jason magalit. Habang nagtatalo sila, hindi nila napansin na ang lalaki mula sa basement ay nakatayo rin doon bago inatake si Jason at pinatay siya. Nabigla si Jill at walang nagawa, ngunit sumigaw para pigilan ang lalaki. Yumuko ang lalaki at nagsimulang mag-bend ng buto bago umalis. Ang kaso ay iniimbestigahan at dalawang detective ay nagtatanong kay Jill. Ang babaeng detective ay nag-iisip na alam ni Jill kung sino ang nakamaskara na mamamatay tao dahil pinatay niya si Jason, ngunit hindi niya sinaktan si Jill. Pagkatapos pumunta si Jill sa basement at hinanap ang mga drawing niyang Pretzel Jack sa loob ng ilang araw na iniisip niya ang lalaking nakamaskara hanggang sa may naalala siya. Binisita niya ang dati niyang bahay at hinintay na umalis ang bagong may-ari ng bahay bago palihim na pumunta sa kanyang lumang silid. Lumuhod siya sa aparador at binasag ang manipis na pader na nakatakip sa isang maliit na pinto na kamukhang kamukha ng pinto sa silong ng kanyang bagong tahanan. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang isang parang tao na may maskara. Nagsusuot si Jill ng damit nang makita niya ang lalaking nakamaskara na nakatitig sa kanya sa may gap sa pinto ng banyo. Nang tingnan ni Tom sa loob ng banyo, wala na ang lalaki. Binisita niya muli ang kanyang therapist at sinabi sa lalaki na naging totoo si Pretzel Jack. Ngunit ang therapist ay hindi naniniwala sa kanya at nagsimulang mag-isip ng mga dahilan kung bakit naisip niya na ang lalaking nakamaskara ay si Pretzel Jack. Ang ilaw ay nagsimulang kumikislap nang biglang nabalisa si Jill. Saka ito huminto nang umalis si Jill. Nag-decide si Jill na mag-open up sa kanyang kapitbahay na si Ian. Nakinig siya ng hindi nang huhusga. Habang nag-usap sila, na-realize nila na ang lalaking nakamaskara ay si Pretzel Jack at siya ang pumatay kay Jason dahil sa galit nito sa kanya. Dali-dali silang bumalik sa therapist ni Jill na kinagalitan niya kanina. Nung nakita nila na buhay pa ang therapist, umalis na ulit silang dalawa. Samantala, muling binisita ni Tom ang misteryosong babae.
Lumabas pala na ang babae ay isang unconventional therapist na tinutulungan si Tom na makalimutan ang lahat ng problema niya sa pamamagitan ng floating meditation na hindi niya namalayang pinapanood siya ng therapist. Mag-isa lang si Jill sa bahay nang tumunog ang laptop ni Tom na nagpapahiwatig na nakatanggap siya ng tawag mula kay Sarah na nagbabanta kay Tom na layuan siya at ang pamilya nito. May narinig si Jill na umiiyak na sanggol sa likuran at napagtanto niya na si Sarah at Tom ay nagkaroon ng anak. Nagalit si Jill nang hindi namamalayan na tinawag ni Jill si Pretzel Jack na patayin si Tom. Sa una, hindi pinansin ni Pretzel Jack ang therapist ni Tom dahil hindi niya ito target. Ngunit nakita ng babae si Pretzel Jack at binaril siya dahilan upang atakehin siya ni Pretzel Jack. Nang matapos siya sa babae, pumunta siya sa kinaroroonan ni Tom at tinangkang patayin si Tom. Ngunit nagawang makatakas ni Tom na ipit siya at sinaksak sa dibdib ni Pretzel Jack. Nakita ng nasugatang babae si Tom na nahihirapan at binaril si Pretzel Jack sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Si Tom ay sumakay sa kanyang sasakyan at nang abutan siya ni Pretzel Jack, agad niyang ni-reverse ang sasakyan para lang mabangga ang isa pang kotse. Nakita ni Pretzel Jack ang nangyari at naglakad palayo. At si Tom ay dinala sa ospital matapos marinig ang tungkol sa nangyari. Si Ian ang nagmaneho sa nag-aalalang si Jill. Sa ospital sa kwarto ni Tom, tinanong ni Jill ang kanyang asawa kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa pagpunta niya sa therapy. Hindi sumagot si Tom at ang dalawang detective ay dumating upang tanungin muli sila. Ipinakita nila ang footage ni Pretzel Jack na umaatake kay Tom at binanggit ni Tom ang mga guhit ni Jill na Pretzel Jack at sinabi niya na ginaya ang itsura nito nang makita ang mga drawing sa basement. Nagtaka ang mga detective kung bakit si Pretzel Jack ang pumatay kay Jason at sinubukang patayin si Tom, ngunit hindi man lang gumawa ng anumang bagay na maaaring makapinsala kay Jill. Umuwi sina Tom at Jill. Sa huli sinabi niya sa kanyang asawa ang totoo tungkol kay Pretzel Jack. Si Pretzel Jack ay nais lamanag siyang protektahan sa anumang bagay na makakasakit sa kanya. Inamin niya na si Pretzel Jack ay unang naging totoo noong umalis ang kanyang ama. Sa kanya ipinakita ang katawan ni Pretzel Jack noon. Ngunit si Tom ay nahihirapang maniwala. Tinanong niya kung bakit si Pretzel Jack ay galit sa kanya at hiniling ni Jill na sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa sanggol. Sa wakas, inamin ni Tom na si Sarah ay kanyang ex at nalaman niyang buntis habang sila na ni Jill. Sa tingin ng asawa ni Sarah, kanya ang sanggol. Ngunit sigurado si Tom na siya ang tunay na ama ng sanggol. Galit si Jill dahil nagsisinungaling si Tom sa kanya sa lahat ng oras. Nagsimula silang magtalo, naramdaman siguro ni Pretzel Jack ang galit ni Jill at pumunta sa bahay ng mag-asawa para lamang makita sina Tom at Jill na umalis. Sila ay pumunta sa therapist para humingi ng payo sa kanilang kasal. Sinabi ni Jill sa dalawang lalaki na si Pretzel Jack ay hindi ilusyon lang at totoo siya, pero ayaw pa rin maniwala ng mga lalaki. Galit na galit si Jill sa pagtrato nila sa kanya na parang bata kasama ang isang imaginary na kaibigan. Nang makarinig sila ng malakas na kalabog mula sa labas ng silid, sinabi ni Jill kay Tom na hindi siya baliw. Tumayo ang therapist upang makipag-usap sa inaakala niyang maintenance guy sa labas. Sinubukan siyang pigilan ni Tom at Jill na si Pretzel Jack ang nasa labas. Hindi siya nakinig, lumabas pa rin ng kwarto kung saan may nakita silang janitor na naglilinis. Tapos may narinig silang tunog na nanggagaling sa bintana. Nakita nila si Pretzel Jack na gumagapang. Pinanood ni Tom at Jill na pinatay ni Pretzel Jack ang therapist. Tumakbo sila palabas at nakita ang sasakyan ni Ian. Pumasok sila sa sasakyan ni Ian at umalis nakita nila si Pretzel Jack na humahabol sa kanila. Pagdating sa bahay ni Ian, sinabi sa kanila kung paano niya kinokontrol ang sarili niyang creations. Tulad ni Jill na may Pretzel Jack, may sariling imaginary friend din si Ian na tinatawag niya Tall Boy pero hindi tulad ni Jill. Matagal nang tinanggap ni Ian ang kanyang kakayahan na gawing totoo ang kanyang imaginary friends. Sinabihan siya ni Tom na lumikha ng isang werewolf habang sinabi ni Jill sa kanya na lumikha ng isang pusa. Sinunod ni Ian ang payo ni Tom at lumikha ng isang Lycoy na isang werewolf na pusa. Payo ni Ian kay Jill na matuto na kontrolin si Pretzel Jack at para magawa nila iyon, kailangan muna ni Jill na masaktan para makilala si Pretzel Jack. Pagkatapos pumunta sila sa basement para ilabas ang emosyon ni Jill. Nang makita ito ni Tom, agad niyang inamin ang ginawa niya sa likod ni Jill bago sila naging magkasintahan. Mayroon relasyon si Tom kay Sarah na ikakasal noong nabuntis si Sarah. Alam ni Tom na ang bata ay anak niya at gustong maging ama ng bata kahit hindi niya mahal si Sarah. Inamin din ni Tom na hindi niya alam kung gusto niyang magkaroon ng anak kay Jill dahil natatakot siya na si Jill ay magiging eksaktong katulad ng kanyang ama at hindi magiging isang mabuting ina. Pagkatapos ay lumabas si Tom na hindi sukat akalain na si Pretzel Jack ay nasa hallway na matapos tawagin ni Jill sa sakit na nararamdaman. Si Pretzel Jack ay tumakbo palapit kay Tom at nilapitan si Jill. Pakiramdam niya siya ay ligtas dito.
Niyakap ni Jill si Pretzel Jack na yumakap sa kanyang creator pabalik. Naging maayos ang lahat hanggang sa bumisita si Sarah sa kanilang tahanan at nakita sila ni Jill na nag-uusap. Nagalit si Jill at inatake ni Pretzel Jack si Tom at si Sarah. Nagawa ni Pretzel Jack na saksakin si Sarah sa paa bago tumakbo silang dalawa. Pagdating nila sa equipment room, nalaman ni Tom na bumisita lang si Sarah para sabihin sa kanya na nagpa-DNA test sila at nadiskubre na hindi pala anak ni Tom ang bata. Iniwan ni Tom si Sarah sa isang kwarto saglit para panatilihin itong ligtas at lumabas na mag-isa. Nakita siya ni Pretzel Jack at sinimulan siyang habulin hanggang sa makarating sila sa isang swimming pool area kung saan sinubukan ni Pretzel Jack na lunudin si Tom at nakita ito ni Jill na nagpapanik. Pagkatapos ay pinakalma siya ni Ian at tinulungan siyang kontrolin si Pretzel Jack. Nang makontrol niya si Pretzel Jack, napagpasyahan niyang sirain ito na sumabog sa ilalim ng tubig. Dinala si Sarah sa ospital kung saan siya nagsalita kay Jill na mag-isa. Sinabi ni Tom na siya lang ang umaabala kay Sarah, hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil gusto niyang maging ama sa anak na inakala niya na anak niya. Habang nag-uusap sina Sarah at Jill, naghihintay ang dalawang lalaki sa labas ng kwarto. Nagdesisyon si Tom na maglakad-lakad lamang at bigla siyang nabangga sa mga detective nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos ng pag-uusap ni Jill kay Sarah, dinala siya ni Ian sa isang lugar na alam lang niya. Sinabi ni Ian na gusto niyang tulungan si Jill na kontrolin ang kanyang kakayahan. Nang tulog si Jill, kinuha ni Ian ang cellphone niya at nakita ang lahat ng mga mensahe mula sa ama ni Jill na nagtatanong kung pwede silang magkita sa isang motel. Pumunta siya sa motel at nagkita sila ng ama ni Jill. Doon natuklasan na si Ian pala ay kapatid ni Jill sa ama. Galit si Ian dahil itinago sa kanya ng tatay nila ang tungkol kay Jill. Siya ay anak ng babaeng kabit ng ama ni Jill. Tapos pinatawag ni Ian si Tallboy na pumatay sa ama niya. Nilinis nila ang katawan ng ama at lumabas ng motel. Nang hindi namamalayan, nakita siya ni Tom na papaalis ng motel. Tumawag si Tom mula sa ama ni Jill dahil hindi niya makita si Jill. Kaya napagpasyahan ni Tom na pumunta sa motel para lamang makita si Ian na papalis na. Pagpasok niya sa silid, nataranta si Tom dahil hindi niya nakita ang ama ni Jill kahit saan. Kinabukasan, nagsimulang magsanay si Jill. Tinuruan ni Ian si Jill kung paano kontrolin ang kanyang kakayahan, pero hindi ito successful. Sinigurado ni Ian na okay lang iyon at bigla niyang inamin na ang aso ni Jill ay isa lang haka-haka na aso na ginawa niyang regalo para kay Jill. Samantalang si Tom naman, napagtanto niya nang makakita siya ng ibang aso na kamukhang-kamukha ni Anagi. Sinundan niya ang aso hanggang sa bahay ni na Ian at pumunta siya sa basement. Tiningnan niya ang mga kahon at nakita niya ang isang bunton ng mga larawan ni Jill noong bata pa siya. Si Jill ay nakatayo sa labas ng bahay nang biglang naramdaman na parang nakatingin sa kanya. Nakarinig siya ng mahinang ungol at sinundan niya kung saan ito nanggagaling. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita niya ang isang aparador. Binuksan niya ito at nakita niya na puno lamang ito ng random na mga bagay. Pero pagkatapos ay nakita niya ang isang pagdal na kamukhang-kamukha ng nawawala sa kanya nung bata pa siya bumalik ang eerie feeling. Tinawag siya ni Ian para mag-almusal. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang mga magulang. Naging emotional si Ian habang nagkwento sa kanyang ina, ngunit nagduda pa rin si Jill. Kaya humiling siya na bumalik sa bahay. Pagdating nila sa bahay ni Ian, may napansin silang tao sa loob. Pumasok na lang si Tom at ipinakita niya kay Jill ang mga larawan at sinabi sa kanya na nakita niya si Ian sa motel kung saan nawala ang tatay niya. Naisip ni Jill na si Ian kapatid niya sa ibang ina. Kinumpirma ito ni Ian at sinabi kay Jill na ginawa na niya ang lahat para sa kanya nang hindi niya alam na pareho silang may kakayahan. Kaya iniisip ni Ian na siya lang ang makakaintindi kay Jill. Nang magalit si Jill sa kanya dahil sa pagsisinungaling, nagpasya si Ian na ipakita sa kanya ang kanyang bagong regalo. Pumunta sila sa garahe kung saan nakita ni na Tom at Jill ang kanyang ama na kinakain ng maraming mga tuta. Tinawagan ni Jill ang mga pulis at willing na nag-confess si Ian na siya ang pumapatay. Nang papunta na sila sa kulungan, huminto ang school bus sa harap nila nang dumating si Tallboy para patayin ang mga detective at tulungan si Ian. Habang magkasama sila Tom at Jill, hindi sinasadyang lumikha si Jill ng isang sanggol na walang mga braso o binti na gumagapang. Si Tom ay tumanggi na hawakan ng sanggol kaya nagalit si Jill at sinabihan siya na iwan muna siya. Lumabas ng bahay si Tom at nakita ang isang duguang si Ian na nakatayo doon. Si Tallboy ay pumatay sa pulis. Si Ian ay gumawa ng isang pinto sa harap ng pinto ni Tom na tumambad sa isang pulang babaeng nakahud. Natumba si Tom at kinidnap ni Ian. Nang mapansin ni Jill na wala na si Tom, nakita niya ang isang patay na pulis sa harap ng bahay ni Ian at nilapitan ang bangkay doon. Sa lupa, nakita niya ang isang sulat na nagsasabi sa kanya na makipagkita kay Ian sa kapitbahayan ng mga multo na ginawa ng kanilang ama. Nang magising si Tom, kinukutya siya ni Ian at sinabi sa kanya na malapit na siyang hiwalayan ni Jill. Napagtanto niyang si Ian lang ang makakaintindi sa kanya at hindi naman talaga mahal ni Jill si Tom. Pinili lang siya nito dahil siya ang ligtas. Nang biglang napangiwi si Ian sa sakit, ginamit iyon ni Tom bilang pagkakataon para makatakas. Sprint agad ito palayo kasama si Tallboy na humahabol sa kanya. Gabi na nang makarating si Jill sa ghost neighborhood, may humintong truck sa kanyang harapan at lumabas ang isang lalaki.
Tinanong niya kung may nakitang kahina-hinala ang lalaki. Nang biglang pinalibutan sila ng mga slime na figure na naka-hood, pinatay ang lalaki at sinaksak ng isa sa kanila ang gulong ni Jill. Tumakbo si Jill at nagtago nang makita niya si Tallboy. Tapos, may narinig siyang tunog na nagmumula sa isang bahay at nakita niya si Tom lumapit siya. Hinawakan ni Jill ang kamay ni Tom at may nakitang puting likido mula sa kanyang kamay. Napagtanto ni Jill na hindi si Tom ang kanyang kausap, kundi isa lamang likhang kinokontrol ni Ian. Para maramdaman niya si Jill, nagsimulang habulin ng peking Tom si Jill at sinaksak siya gamit ang isang matulis na piraso ng kahoy. Nakita ng totoong Tom ang nangyayari at nilapitan si Jill na nag-iingat sa kanya sa pag-aakalang baka isa pang peking Tom. Hiniwa ni Tom ang sariling palad para ipakita kay Jill ang dugong umaagos mula sa kanyang palad na nagpapatunay na siya ang totoong Tom. Dahil sa napakaraming naka-hood na figure, nagtago sina Jill at Tom sa loob ng hindi pa tapos na bahay hanggang sa sumikat ang araw. Gusto ni Jill na umalis mag-isa si Tom at humingi ng tulong habang nananatili siya dahil siya lang ang gusto ni Ian. Ngunit tumanggi si Tom na iwan siya kaya sabay silang umalis. Sa daan naramdaman ni Jill ang presensya ni Ian at lumabas si Ian sa pinagtataguan niya. Natuwa siya na naramdaman siya ni Jill dahil para sa kanya ito'y meant to be talaga. Inutusan ni Ian si Tallboy na habulin ang mag-asawa at patayin si Tom, humabol din si Ian. Pero nanghihina na siya dahil masyado na niyang naubos lahat ng lakas niya para sa kanyang creations. Nagtago sina Tom at Jill sa loob ng isa pang bahay kung saan humingi ng tawad si Tom sa pagsisinungaling niya kay Jill at hindi siya naniniwala sa kanya nung unang beses niyang sinabi sa kanya ang tungkol kay Pretzel Jack. Pagkatapos, nagpasya si Jill na likhain muli si Pretzel Jack habang si Tom ay ginulo si Tallboy. Nahuli sa oras si Tallboy at nalikha na si Pretzel Jack. Si Ian at si Jill ay lumaban gamit ang Tallboy at Pretzel Jack. Nang matalo si Tallboy, naramdaman din ni Ian ang sakit. Sa pagkakaalam na hindi ito matatapos, hanggat nakakagawa pa si Ian ng mga halimaw at magpadala sa kanila para patayin sila, binalak ni Jill na patayin na lang si Ian para matapos na ito. Tumakbo ang tatlo papunta kay Ian at sinundan din sila ng mga naka-hood na figure. Nang makita ni Ian ang pinag-squash na ulo ng peking Tom, kumain siya para magkaroon ng kaunting lakas na magagamit niya para muling likhain si Tallboy. Nang makita niya si Jill, Tom at Pretzel Jack na tumatakbo palapit sa kanya, tumakbo ulit siya at pumasok sa loob ng isang bahay. Sinundan siya ng tatlo sa loob, ang mga naka-hood na figure ay tumigil at hindi sumunod. Nang sila ay nasa loob na ng bahay, binuksan ni Jill ang isang kwarto kung saan nakita niya ang isang sirang replika na kamukha niya. Napagtanto niya na si Ian ang gumawa ng replika na iyon. Saka binuksan niya ang double door at nakita niya si Ian na nakaupo na may maraming pinto sa paligid ng kwarto kung saan siya natuto. Ang pinto sa basement ay likha ni Ian. Iyon ang paraan ni Ian para bigyan ng konting push si Jill para ma-realize ang kanyang kakayahan at maramdaman ang koneksyon nilang dalawa. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Jill kung bakit sila ang dapat na magkasama. Ngunit tinanggihan siya ni Jill sa kanyang mga kakaibang ideya. Nagalit si Ian at hinawakan niya si Jill, pero lumaban si Jill kay Ian. Lumapit si Pretzel Jack upang tulungan si Jill at biglang lumitaw si Tallboy at pinatay si Pretzel Jack. Nang makita ito ni Jill, bigla siyang naramdaman ng panghihina dahil si Pretzel Jack ay bahagi niya. Lumabas si sa isang kwarto at nakipagtitigan kay Tallboy. Tapos bigla siyang tumakbo palapit kay Tallboy na sinubukang hampasin siya ng drill. Ngunit naiwasan ni Tom bago pumasok sa kwarto kung saan naroon si Jill at Ian at isinara ang pinto. Nagsimula si Tallboy na sirain ang pinto. Habang kinokontrol ni Ian si Tallboy, sinaksak siya ni Jill. Ngunit hindi na naramdaman ni Ian ang sakit ng sirain ni Tallboy ang pinto. Tumakbo ito palapit sa kanila na may drill na nakatutok. Hinila ni Tom si Jill palayo dahil hindi napigilan ng momentum ni Tallboy. Aksidenteng na drill niya si Ian isa sa mga pinto. Namatay si Ian at kasama niya ang lahat ng kanyang mga creations. Taon na ang lumipas mula noong na araw na iyon at mayroon ng anak sina Tom at Jill. Nang marinig nilang umiiyak ang kanilang anak, pinuntahan ni Jill ito upang alagaan. Bumalik siya sa kanilang shared room kasama si Tom. Linggid sa kaalaman ng mag-asawa, kagagawa lang ng kanilang anak na babae ang kanyang unang dream door.